Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Kayo po ay nagbabalik sa panonood sa ating YouTube channel. At kung mayroon po kayong mga katanungan mga kaibigan, bisitahin lamang ang aming Facebook page at Attorney Resty T. Adarayan. Magandang araw po muli. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang Republic Act number 11222 o ang tinatawag na Simulated Birth Rectification Act and its implementing rules and regulation. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng batas na ito? Ayon sa Section 2, binibigyan ng amnestiya o pagpapawalang sala ang lahat ng tao na nakagawa ng simulated birth na kung saan nagawa lamang nila ito para sa ikabubuti ng bata or for the best interest of the child. Matatandaan natin mga kaibigan na ang simulated birth, ito ay may kaparusahan at isang krimen. May kaukulang pagkakakulong ito under our revised penal code. Ngunit tayo ay binibigyan ng Estado na mapawalang sala kung mag-aabil tayo ng benepisyo na nakapaloob sa Republic Act number 11222. Pangalawang dahilan mga kaibigan, to fix the status and filiation of the child, para ayusin ang status at pagkakakilanlan ng isang bata. At pangatlo, para maiwasan ang anumang kriminal, sibil o administratibo na obligasyon ng mga tao na nakagawa ng simulated birth. At para magkaroon ng simpleng proseso at di magastos na adopsyon. So yun po ang mga dahilan mga kaibigan kung bakit ginawa ang batas na ito, Simulated Birth Rectification Act. Atin mga kaibigan, na dapat ang simulation of birth ay nagawa bago pa man maipasa ang batas na ito. Kaya kung nagbabala ka pa lang na gumawa ng simulation of birth para maiwasan ang gastos ng adoption, aba, hindi na yan po pwede. Pag-usapan natin mga kaibigan ng Article 3 na sinasabi sa implementing rules and regulations na kailangan dumaan muna sa pre-adoption fora and seminars ang mga tao na gustong mag-avail ng adoption process na ito. Ano ang proseso? Ano-ano ang mga proseso sa tinatawag na administrative adoption? Una, kailangan ang simulated birth ay nagawa bago pa man mag-March 28, 2019. Pangalawa, dapat ginawa ang simulation of birth for the best interest of the child. Pangatlo, dapat ikaw ay makapag-file ng petition bago pa mag-March 29, 2029. At dapat nakatira sa iyo ang bata kung ikaw man ang petitioner at inalagaan mo na siya sa loob ng humigit kumulang 3 taon. Ano pa ang ibang requirements para maging kwalipikado sa administrative adoption na ito? Una, you must be a Filipino citizen of legal age, has a full civil and legal rights, have a good moral character, not convicted by any crime involving moral turpitude, has an emotional and psychological, be in a position for support, education, and care for the child. At tandaan natin mga kaibigan na kailangan din natin kunin ang consent ng mga sumusunod na tao. Kailangan mong kunin ang permiso ng adoptee 10 years old. Kailangan mo ding kunin ang consent ng legitimate adopted children ng petitioner kung sila 10 years old. Kailangan mo ring kunin ang consent ng illegitimate children kung sila ay years old. At kailangan mong kunin ang consent ng asawa ng iyong ina-adopt kung mayroon na siyang asawa. Ano nga ba ang mga proseso na kinakailangan mong pagdaanan para maka-avail ng
binipisyong ito. Una, you file a petition for administrative adoption with the application for rectification of simulation of birth record. Each child shall be in the form of affidavit, subscribed and sworn before a person authorized by law to administer affirmation and oath. Ano ang mga documents na isasubmit mo? Ano ang mga documents na isasubmit mo attached to your petition? Number 1, authenticated copy of simulated birth. Number 2, affidavit of admission of simulation of birth. Number 3, certification from the barangay that the child is a resident of barangay, na nakatira din ang bata at nakatira ang bata sa nag-a-apply o petitioner ng more than 3 years at ang petitioner ay indigent. Ano pa? Affidavit of two disinterested person. Kailangan mo rin ng original copy of certificate declaring the child legally available for adoption or CDLAA. Kailangan mo din ng pictures kasama ang bata at ang nag-a-apply o yung petitioner. At kailangan mong mag-attend ng mga pre-adoption seminars or fora. Kailangan mo rin i-submit kung applicable ang marriage contract, declaration of nullity of marriage. Kailangan mo rin mag-submit ng physical and medical evaluation of the adopter or the petitioner. At kailangan mo din i-submit ang authenticated copy of negative certification of birth. Saan mo naman maaring i-file ang petition for administrative adoption? Ipa-file mo ito sa Social Welfare and Development Office in the municipality or city where the child resides. Pagkatapos niyan, yung Social Welfare and Development Office ipo-forward ang iyong petition to the regional director. At ang regional office naman o regional director will transmit the petition to the office of the Secretary of DSWD. The Secretary shall act on the petition within 30 days. Ano ang magiging epekto ng administrative procedure for adoption? Number 1, cancellation of simulated birth record. Number 2, registration of rectified birth record. And number 3, issuance of a new birth certificate. At syempre pa, ikaw ay mapapawalang sala at hindi ka na makukulong dahil nag-avail ka ng benepisyo na ito mula sa Republic Act 11-222. Yun lamang po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming salamat po sa inyong panunood.